So here's some proof to y'all bitches that there's no God. God ain't real, okay? If there was a God, there would be a lightning strike in 3, 2, 1, now. Okay, this is very concerning. Nakita natin sa video na merong isang atheist na challenge niya yung Diyos at yung mga naniniwala sa Diyos. Pag sinabi kasing atheist, sila yung mga tao na walang pinaniniwala ang Diyos. Doon sa video, sinabi ng atheist na hindi totoo yung Diyos. Ayon sa kanya, kung talagang merong Diyos at totoo yung Diyos, sa pagbilang niya ng 3, dapat kumidlat. Ngayon matapos lang sabihin yun, bigla nga kumidlat na parang sumagot yung Diyos sa kanya. Kung titignan natin sa video after mangyari yun, napatahimik na lang siya at halos wala na siyang masabi. Ngayon, hindi po natin alam kung pagkatapos ba ng video na yon, naniwala ba yung atheist na yun sa Diyos o hindi pa rin. Hindi na po natin alam kung ano nga ba yung kasunod na nangyari nun. Basta nakita lang natin doon, matapos niyang i-challenge yung Diyos na sabihin, nakikidlat pagkatapos niyang bumilang, kumidlat nga. Ngayon, gawin man ng atheist yun, kumidlat man o hindi, tayo po ay naniniwala sa Diyos. At alam natin na totoo yung Diyos, bagamat hindi natin siya nakikita. Kahit hindi po natin nakikita yung ating Diyos, alam natin na siya ay nag-i-exist. Dahil po sa pananampalataya na meron tayo. Sa video na pinanood natin, may mga nagsasabi na nagkataon lang daw yun, na sinabi niya na totoo yung Diyos kapag kumidlat. Kumbaga, kumikidlat naman talaga maya't maya. At nasaktuhan lang na nung sinabi niya yon, kumidlat talaga pagkatapos. Nagkataon lang talaga yung pangyayari na yon. Tandaan nyo mga kapatid na hindi tayo bumabase sa ganyang klase lamang na patunay. Na sinasabi nga natin na kapag kumidlat o kaya man may mangyaring ganito, doon napapatunayan na may Diyos. So hindi po yun matibay na ebidensya para patunayan na tayo ay may Diyos. Kasi mga kapatid, pwede naman talaga natin sabihin na yung video na yon ay talagang nagkataon lamang. Masyado pong mababaw yung ganong klaseng argumento para patunayan yung Diyos. Nasasabihin niya, totoo yung Diyos kapag kumidlat. Pero mga kapatid, kahit yun ay nagkataon, pwede yun yung magbukas ng isipan sa mga atheist na talagang merong Diyos. Kasi pwede naman talaga nating mapatunayan na may Diyos sa pamamagitan lamang ng mga nakikita natin sa paligid o kaya man yung mga nangyayari sa paligid natin, kahit na po sa himpapawid. Sa lahat ng nakikita natin sa mundo na ito, yan yung nagpapatunay na merong Diyos at yung Diyos na yan, siya yung lumikha ng lahat. So ang pinaka-basic na patunay lang na merong Diyos, syempre lahat ng mga nilikha niya. Lahat ng mga nakikita natin sa mundo na ito o sa kalawakan. Basahin po natin yung Psalm chapter 19 verse 1. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay pinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Sa lahat ng nakikita natin sa mundo na ito at sa kalawakan, hindi po natin pwedeng sabihin na walang lumikha niyan o bigla na lang lumabas yung mga bagay na yan na nakikita po natin. So hindi po yan bigla na lang nalikha o bigla na lang nabuo. Lahat ng nakikita natin sa mundo na ito at sa kalawakan, meron po yan na pinagmulan. Alam natin na meron at merong isang makapangyarihang Diyos na gumawa ng lahat ng nakikita natin sa paligid natin. So hindi man tanggapin ng mga tao yung sinasabi ng Biblia na nagpapatunay na merong Diyos, ang gawin lang po nila, tumingin sila sa paligid nila. Tumingin sila sa kalangitan. At sa pamamagitan nun, yung po yung magpapatunay na merong Diyos. Basahin po natin yung Romans chapter 1 verse 20. Mula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa, kaya't wala na silang maidadahilan pa. So mga kapatid, huwag tayong babase sa mga nagkakataon na pangyayari para patunayan ang Diyos. Tulad nga nung ginawa ng atheist na yon. Bumase po siya doon sa pagkakataon na yon. Marami namang paraan para magpakilala o magparamdam yung Diyos sa mga tao. Pero mga kapatid, ang malinaw na sinasabi ng Bible, mas mararamdaman mo siya at mas makikita mo siya sa pamamagitan ng mga ginawa niya sa mundo na ito. So saan ka man magpunta, lahat ng mga nakikita mo sa mundo na ito at sa kalawakan, yan ay galing sa Diyos. Yan ay gawa ng ating Diyos. Kahit na nga po yung kulog at kidlat, ang nilikha ng ilaw na yan at tunog na yan, ang nasa likod po niyan ay walang iba kundi yung ating Diyos. So sa bawat pagkidlat at sa bawat pagkulog, yan po yung nagpapatunay na merong gumawa niyan. At yan po ay walang iba kundi yung Diyos. Bukod sa mga nakapaligid sa atin, mararanasan din natin yung ating Diyos sa pamamagitan mismo ng buhay natin. Kung hindi mo bubuksan yung puso mo na merong Diyos at talagang hindi ka mananampalataya na merong Diyos, hindi mo talaga siya mararamdaman. Para mapatunayan mo na merong Diyos, ang unang-unang dapat mong gawin, buksan mo yung puso mo sa Kanya. At pagkatapos noon, doon mo siya mas mararanasan. Doon mo mapapatunayan na talagang totoo yung Diyos. Marami kasi mga pagkakataon na yung mga tao naranasan mismo nila yung Diyos. Narinig mismo nila yung Diyos at naramdaman nila yung ating Diyos. Ngayon, nangyari lamang yung mga bagay na yun kasi nga, meron silang paniniwala sa ating Diyos. So malaki po yung tsansa na mas maramdaman niyo yung Diyos kapag kayo ay nagkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Kapag binuksan mo yung puso at isipan mo sa ating Diyos.
Tandaan niyo po mga kapatid na mismong yung buhay lang natin, yan ay nagpapatunay na merong Diyos. Kung paano tayo nabuhay sa mundo na ito, wala pong ibang makakagawa nito kundi yung ating Diyos. So hindi na po natin kailangan ng napakarami pang argumento or ebidensya para sa ating Diyos. Tingnan lang po natin yung sarili natin at yung mga taong nasa paligid natin, yan po yung patunay na merong Diyos. Galing po tayo sa ating Diyos. Ang pinakasusi dito para maranasan mo yung Diyos o makita mo yung Diyos, maniwala ka sa Kanya at manampalataya ka sa Kanya kahit hindi mo siya nakikita. Kapag sinimulan mo na yon, sigurado na hindi ka bibiguin ng Diyos. Mararanasan mo siya sa iyong buhay sa anumang paraan na pwede niyang gawin para magpakilala sa iyo. Basahin natin yung John chapter 14 verse 21. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Tandaan mo kapatid na walang mawawala kapag nanampalataya ka o naniwala ka sa Diyos. Kapag sinimulan mong maniwala sa Diyos, sa totoo lang, maraming madadagdag sa buhay mo. Ang pinakamagandang madadagdag sa buhay mo kapag naniwala ka sa Diyos, yun ay walang iba kundi yung ating Panginoong Hesus. Tandaan nyo po na hindi matatapos sa maniniwala ka lamang na may Diyos. Kasi maraming Diyos sa buong mundo. Maraming mga tao na mayroong iba't ibang kinikilalang Diyos. So lahat po pwede magsabi na sila ay naniniwala sa Diyos. Pero ang tanong, sino nga ba yung Diyos na pinaniniwalaan nila? Ang dapat po nakilalanin natin sa buhay natin kung tayo ay may paniniwala sa Diyos, yun po ay walang iba kundi yung ating Panginoong Jesucristo na siyang nagkatawang tao. Siya po ang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. So kapag nanampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yan po ang mangyayari sa inyo kapag pinapasok nyo sa inyong puso, sa inyong buhay, yung ating Panginoong Jesucristo. Magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Maliligtas po kayo. At kapag naligtas kayo, doon nyo makikita yung Diyos. Mismong yung Diyos mararanasan nyo at makikita nyo doon sa langit. Kasi nga, nanampalataya ka sa Kanya. Ang gusto po ng Diyos, maniwala ka muna sa Kanya. At pagkatapos mong maniwala sa Kanya, doon mo makikita yung Diyos. Hindi po yung gusto nyo munang makita yung Diyos para maniwala kayo sa Diyos. Tandaan nyo po ang kaligtasan sa pamamagitan lamang yan ng pananampalataya. So kung gusto nyo makita yung Diyos at mapatunayan na may Diyos, manampalataya muna kayo sa Diyos kahit hindi nyo pa siya nakikita. Basahin natin yung John chapter 17 verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Ang susi para maranasan natin yung Diyos sa ating mga buhay at malugod yung Diyos sa atin, yan po ay pananampalataya sa Kanya. Tandaan nyo po na hindi kayo mamahalin ng Diyos dahil sa mga ginagawa nyo. Noon pa man, kahit makasalanan na kayo, minahal na kayo ng Diyos. Kahit nagkulang kayo sa Kanya, kahit hindi nyo siya kinilala, mahal pa rin kayo ng Diyos. So ang Diyos po hindi nakabase sa mga ginawa nyo o sa mga paniniwala nyo para mahalin kayo. So dapat ang gawin natin, mahalin naman natin yung ating Diyos. Ibalik po natin sa Kanya yung pagmamahal na naranasan natin. Iparanas din po natin sa Diyos na mahal natin siya. At yun po ay mangyayari kung tayo ay mananampalataya sa ating Diyos. Tandaan nyo po mga kapatid, mahal na kayo ng Diyos. Pero mas malulugod ang Diyos sa inyo kung kayo ay merong pananampalataya sa Kanya. Matutuwa ang Diyos sa inyo kung mananampalataya kayo sa Kanya. At kapag nanampalataya kayo sa Kanya, siguradong may magandang mangyayari sa buhay nyo. Ito po sinasabi sa Hebrews chapter 11 verse 6. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Huwag po puro utak yung gamitin natin para mahanap o makita natin ang Diyos. So wala pong mangyayari kung puro logic lamang yung gagamitin natin. Kasi nga, magiging paikot-ikot lamang yung pag-uusapan kung gagamitan lang natin ang utak. Kung gusto nating maranasan yung ating Diyos, huwag puro utak o emosyon yung paiiralin natin. Ang dapat pairalin po natin dito ay walang iba kundi yung ating pananampalataya sa Kanya. Ang mga sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi po yan lumalakad sa mga nakikita lamang nila. So hindi po sila namumuhay sa kung ano yung mga nakikita lamang nila sa mundo na ito. Ang mga nananampalataya sa Panginoong Jesucristo, nakabatay po sila sa pananampalataya lamang. Ito nga po yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. So wag na po tayo magtaka sa mga atheists kundi po sila naniniwala sa ating Diyos. Kasi nga po, wala silang pananampalataya. Yun po kasi yung pinakamahalaga para makita at makilala natin yung Diyos. So ipanalangin na lang po natin yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Ipanalangin po natin sila at wag po natin silang awayin. Respetuhin po natin yung mga paniniwala nila at ipanalangin na balang araw makilala rin po nila yung ating Diyos sa anumang paraan. Mahalin po natin yung ating mga kapatid na atheist. Huwag po natin sila i-condemn at sabihin sa kanila na sila ay mapupunta na sa impyerno dahil wala silang paniniwala sa Diyos.
Tandaan po natin mga kapatid, may pag-asa pa habang nasa mundo pa sila. Abutin po natin sila dahil yan po yung utos ng Diyos. Mahalin po natin yung mga kapwa natin kahit sino pa sila. Kasi yung mga tao rin na yan, nalikha ng Diyos yan base sa kanyang wangis. So dapat mahalin din po natin yung mga tao na yan na nalikha ng Diyos kahit iba yung paniniwala nila or kahit wala silang paniniwala sa Diyos. May paniniwala man sa Diyos o wala yung isang tao, dapat mas manguna pa rin yung pag-ibig tulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo.